This session starts in 5, 4, 3, 2, 1. Hi! Hi! Good Hello po. evening! Good Good evening, evening everyone. po. Actually, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa mga Hapon. nanonood po ng Mm. The Coffee Session. Ayan, salamat po sa mga sumusuporta. Uy, grabe 2K na tayo, 2K Kaya nga followers. we would like to thank everyone po sa support ninyo, sa mga first and foremost sa social media manager natin, 'di ba? Si Ang Me. galing talaga ni ate. Oo. And also sa Di yata family namin natutulog na yun lagi eh. lagi natin naba-blackmail, yung pamilya natin. And also, sa lahat po ng nanonood at sumusuporta ng TCS, lumalaki na po ang pamilya natin. Happy 2K! Ate, happy 2K! Pagawa ng Ang cake si galing. Me. Dapat! Sabi niya, di ba? Oo nga. O yun. Welcome po sa TCS, and para po sa mga bago pa lang nadating and bago pa lang po dito sa ating community, we would like to share lang sa inyo kung bakit natin to ginagawa. And syempre, sa pangunguna ni Ate Mosara, nagkaroon kami ng brainstorming, charot lang. Nagsimula ito sa isang video call na nagkaroon kami ng video call, tapos naisip namin magkaroon ng podcast to cater at saka mag-shine ng spotlight doon sa mga simple individuals. Kaya yung mga tao na pwede magbigay sa atin ng inspiration and motivation sa buhay. Mga ordinaryong tao na may extraordinaryong kwento sa buhay. Na may nakapupulutan ng aral. Kasi lahat naman, good or bad, may mga lessons naman yan eh. So, ayun. Ayun ba yung umabot tayo ng 4 na oras video call. Tapos pareho tayo nagkakape. Nakailang kape na yata tayo nun. Oo. At nakakatuwa na from yung isang video call na nandito na tayo ngayon ate, and 2K na tayo. Nakakatuwa, na-overwhelm ako. Ay, charot. Oo nga. Dahil doon, nagsuklay ka at nagplansya ng buhok. Di ba? Hindi. Kaya ako nagsuklay at nagplansya ako ng buhok kasi very special. Regalo natin to sa mga viewers natin, sa mga ka-session natin. Very special ang guest natin tonight. Grabe no, mula last episode na isang Olympic skateboarding trainer or coach, tas ngayon naman isang bigating spoken word artist na sobrang, alam ko, isa siya sa mga influential and recognized spoken word artist sa Pilipinas. And also ate, feeling ko din sa kanya nagsimula yung mga hugot. Diba? Yung mga hugot-hugot. Mga hugot line. Siya yung unang tao siguro na nagpasakit ng damdamin natin at namhugot ng mga emosyon natin dahil sa mga tula, sa artistry niya. And also doon sa mga music din na ginagawa niya. So, wag na nating patagalin, no? Feeling ko, ang dami na nag-aantay eh. Oo, hindi nga ako masyadong nakatulog kasi nga sobrang na-excite ako. Hindi natulog. Oo. Time check ka, 4:30 AM na. Mga 30 minutes, ganyan. Ang guest natin ngayon is very close to my heart. Ninong to ni Maxine. Na klasiko siya nung... pala. Oo. Ay, sorry. Kumari ko pala. Kaklasiko siya nung high school, and one of the people na talagang masasabi ko na doon pa lang na bata pa kami,
mga 2 taon pa lang nakakalipas. Charot. Magaling na talaga siya, as in, yung classroom namin, parang siya yung nagbibigay ng life, bukod sa akin, na lagi ako napapagalitan. Kaya ako nagkakaroon ng life. Di ba may Siya, namasking tape na nga yung bibig mo kasi ayaw mo daw tumigil, kakasalita. siya talaga, binibigyan niya ng life, and everyone is, kaibigan niya talaga lahat, kasi kahit saan siya pumunta. And wala kang masamang masasabi dito, kasi simula noon pa lang nag-start siya, hindi pa siya nakakapasok until nakapasok na siya sa industriya na to, hindi ko siya nakitaan na lumaki yung ulo niya. Kasi nalalapitan Humble ko pa siya, rin. nakakausap ko siya, nahihingan ko siya ng mga favor dati, tapos, basta nakakausap ko siya na parang walang nagbago. Hindi kagaya nung iba dyan, si Pinoy Nomad, no? Gara, no? Si Genevieve, hi. Hindi ko nanonood ngayon yun. Kasi ang dami niyang parinig, ang dami niyang May ano daw reklamo. shade ng lipstick mo, sabi ni Genevieve. Di ba sinabi ko nga sa'yo? Yung Everbilena baka naman na. Hindi, Everbilena yung brand, pero may shade yun, kaya may Ay, hindi ko number. alam, te. Eto, wala pang takip. Mamaya, Anyway, balik tayo sa ating pakilala guest. na natin ang ating special guest. Writer siya, actor, singer, and spoken word artist. At ang isa sa mga pinakamalalaking ginawa niya is yung play at nagkaroon ng adaptation sa film, sa screenplay ng yung Hintayan ng Hintayan Langit. ng Langit. And syempre, nakikita natin siya sa mga pelikula at sa television, katulad dun sa The House of Us. The House of Saka Us, lagi siyang Katniel. best friend, di ba? Best friend ng bidang babae. Mamaya tatanong natin sa kanya kung anong pakiramdam ng mga ganun. Wag na nating patagalin kasi feeling ko excited na rin sila. Excited na ako. Kaya hayaan mong dumating ang mga bagyo. Hayaan mong malusaw ako sa araw. Hayaan mong kumbinsihin kita. Nakakampi rin ako. Ikaw na hantungang inaasam. Ikaw na kwentong hindi pagsasawaan. Ikaw na sandali na parating inaalala. Ikaw ang kailangan kong pahinga. Ikaw ang paghinga. Kapag sinabi kong mahal kita, ang ibig kong sabihin, masaya ako. Dahil mahal, gaano man kahaba ang araw, uuwi ako sa'yo. Thank you. Yay! Ito na si Juan Miguel Severo! Hello! Oh my God, hindi ako prepared doon sa ang taba ako sa angulo na to. Hindi ako prepared doon sa pa-intro. Aray ko, hindi ko malagyan. Okay. Hello, Hi, Gege. Jem. Hi, Nice to meet Hello, you. Sarah. Hi, Regina. Regina? Paano i-pronounce ba? Regina sa mga high school, sa mga college, Regina. Seryoso, naging Regina ka pagdating mo ng college? Oo, kasi palagi nila ako sinasabi, Regina, hindi na, di ba, kilala mo naman ako, ayoko na nag-explain, ayoko na nag-ano. Sige, Regina na lang. Nag-joke lang ako, naging Regina ka pala talaga in real life. Anyway, thank you for having me, guys. Salamat Thank you at din. kahit na medyo start-up pa lang kami, pinagbigyan mo mag-guest ka sa amin. Hindi ako nagdalawang salita dyan. Mas mahirap pa yung pagkukumbinsi ko kay Pinoy Nomad na mag-guest siya. Genevieve, oo. Sorry, si Genevieve ang pumilit ha. Yun ba yung sabi mo na si Genevieve, nag-iinarte pa? Hindi, joke lang. Alam mo, yung Pinoy Nomad, ang dami ko na rin narinig tungkol dyan. Wow. Alam mo ba, wala siyang ginawa kundi mainggit ng mainggit. Sa lahat ng mga namin, nagko-comment siya. Sabi niya, bakit wala akong paganyan? Bakit hindi naman ganyan yung sinabi niya sa akin? Tapos, alam mo, nung basta secret pa to, pero meron kasi kaming niluluto basta basically meron ako dapat project. Tapos sabi ko sa kanya, tara,
tulungan kita mag-appearance ka rito pagkatapos i-promote mo yung vlog mo na yung bago mong vlog. Tapos ayaw niya. Oh, di ba? May attitude, no? May attitude. Oo. Grabe naman niya. Huwag na nga nating i-guess. Ay, joke lang ha. Okay, si Hi, Genevieve. Charot lang. Hi, Jenny. Hindi Hi, natin, hindi natin alam kung nasan siyang tunay. Yung My Day niya, nasa Mindanao, pero yung post niya nasa Macau. Hindi, Tapos, nakabalik na yun. Nakabalik na siya. Late post lang yung Macau. Late post lang yung Macau. Nakabalik na yan. gusto niya lang ipakita sa atin na marami siyang salapi. Alam mo naman yun, ayaw na angatan ng iba sa buhay. Grabe ka. Grabe ka. Personalan na yun, Raja. Salot lang. O di ba sinabi niya yon? Kapag daw may mga nakakaungos sa kanya sa pagpunta sa mga lugar, binablock niya muna. Talaga ba? sabi niya, ay, naku, wala ka. Ayoko may nakakaangat sa buhay. Ano nakakaangat sa akin? Nakakaungos. Okay, pero mag-subscribe kayong lahat sa YouTube channel ni Pinoy Nomad. Tapos Yes. pakisabihan niyo sana palitan niya na yung logo niya dahil ang pangit talaga. Sabi ko sa kanya, alam mo, ang ganda ng adhikain mo pero ang pangit ng logo mo kaya ang hirap mong i-market. Ang logo, di ba? Parang anong logo yun? Napaka-generic. Sabi niya, hindi raw siya marunong. Sabi ko, akin na, ako gagawin ko na. Ginawan ko na nga din siya ng yung parang, ano ba tawag dito sa intro, kapag ka mag-ano siya, ginawan ko siya talaga yun. Tingnan mo, parang umasenso naman yung buhay ng tao na yun. Uy, baka nadadapa na si Pinoy Nomad. Mag-subscribe kayo sa YouTube channel ni Pinoy Nomad. Baka nanonood si Genevieve. Hi, Genevieve. Di ba, pinagawa tayo ni Genevieve ng 200 account para lang makapag-subscribe sa kanya. O, nag-subscribe ako 3 yata yun eh. Ako din, 4 na account yun. Magandang gabi po sa atin. Ang dami nang nanonood from, Ang daming nag-aabang. Kirina Ilocos Sur. Ano naman, glow up Nag-glow up push. si Juan Miguel, tumaba. Di na yung power. Nag-glow up, tumaba. Ang dami nagsasabi na blooming ka. Hindi, yung isa si Sarah daw yung blooming. Ako nag-glow up. Si Sarah. Dati kong office mate to, kilala mo to? Hindi. Ay, hindi, teka Bakit lang. daw Hindi, ito blooming yung ka? sabing nagbo-bloom. Si Ikaw Sarah. yun, Yan si Sis. Hi. Hi, Sis. Gising talaga. Taga dito yan. Taga dito yan. So, gumising siya ng maaga para mapanood ka, JM. Grabe ba naman naiilang, nagkataon lang. Naiilang kasi Sino kaya nag-comment. sinasabihan na itong blooming ka, girl? Kahit ano lang namin, Feeling ko si JM yon sinasabihan na blooming. Hindi Hindi, tayo. ako yan. Ako yung kay Christian Baluyot. Kasi matagal na akong may lihim na pagsinta sa akin yan si Christian Baluyot. Dito pa na amin. Hindi, teka lang. Ito. Dati ko siyang office mate. Kilala, ano mo siya? Nag-glow up. Si Juan Sino? Miguel. Itong si Dicey? Oo. Hindi ko siya kilala. Hi Dicey, thank you. Tumaba lang. Hi! Ayun. Okay. Dami. Ayan, interview na natin ano. to at marami at himahimayin natin ang journey, yung creative journey niya, ate. Ako na una magtatanong. Sige, ikaw na, ate. Let me go. Ano ba talaga? Kasi, alam mo si ate kanina hindi nakatulog yan sa sobrang excited niya. Ang bala ko talaga, matulog ako kasi maaga naman natulog yung anak ko eh. So kahit mga 5 oras, kaya ko sanang matulog or 6. Kaya hindi ako makatulog, sobrang ako na-excite. Anyway, ang una kong tanong sa'yo, JM, di ba parang ang dami mong talent and skills sa acting, tapos sa singing, tapos writing, tapos yun nga, gumagawa ka ng screenplay, ganyan. Meron ka bang parang pinaka-paborito doon sa mga kung anong forms of art na yon? Tapos, paano yun nag-start sa'yo? Na-realize mo ba yun ng bata ka pa na, ay, meron pala akong talent sa ganito? Alam, dati, parang source of
parang ang yabang niyang pakinggan, pero source of stress ko siya nung mas bata ako kasi parang parang dahil ang dami kong kayang gawin, tuloy, parang ang dami kong gustong gawin. At dahil ang dami kong gustong gawin, hindi ako nakakapag-focus sa isang bagay at hindi ako nag-grow ng as further as I wanted. Halimbawa kasi nung elementary ako yung panlaban sa poster making contest. Tapos dahil kahit marunong naman akong umarte at that time, gusto ko namang magtalumpati at that time, marunong naman akong kumanta at that time, pero dahil lagi akong sa poster making contest sinasali, akala ko para doon ako. Kaya pagdating ko nung high school, sinubukan ko siya. Tas nung high school kami ni Regina, Regina. naging kaklase namin yung tsuhin ko na hindi ko masyadong ka-close at that time. Tsuhin ko sa side ng nanay ko, naging kaklase namin. Malaki kaming pamilya, so kahit tsuhin ko siya, kaedad ko siya. Na-crush ni Regina dati. Crush ni Regina dati yun. Yung expression niya. Sobrang galing niya. Tapos nung nakita ko kung gaano siya kagaling, sabi ko, hindi ako magaling mag-drawing, marunong lang ako. Tapos naisip ko na hindi ako at par doon sa gusto kong level ng galing. Kumbaga kasi parang naisip ko kung ito man yung ipipursue ko, kailangan nasa certain level ako ng galing pagdating doon sa larangan na yun. At hindi ko nakita yung sarili ko na nandun sa level na yun. Kaya in-explore ko yung iba kong mga gusto pang gawin at during that time. Tapos during that time, thankfully, tanggap ko na hindi ako dancer. Kasi dati gusto ko pang magsayaw din eh. Totoo ba yan? Oo, dati gusto ko rin magsayaw. Pero, isang maglalatik lang, isang session lang na maglalatik sa PE, hindi ko na carry. So, okay na ako doon. Tapos, yung nagkaroon ako ng win, nung nalaman ko na hindi ako kasing galing ng gusto ko sa pagdating sa pagdodrawing, sa pagpipinta, sabi ko, okay, so yung pagsusulat naman ng kanta yung gusto kong bigyan ng panahon. So, yun yung ginawa ko. Kaya nung high school, nagdala pa kami ng drum set sa birthday ng principal or Teacher's Day yata yun. Tapos tumugtog kami unprovoked sa MNHS. So yun, parang dahil kumbaga may process of elimination na parang inisa-isa ko. Hanggang sa, nung hindi ko na malimitahan yung sarili ko sa kung ano yung mga gusto kong gawin. Kasi halimbawa, gusto ko rin talagang umarte. Pagdating ko nung college, nung nasa film school na ako, may piyesta pala rito kaya may nagpapaputok, sorry. Pagdating... piyesta kasi may nagpapaputok. Anyway, pagdating ko ng college, yung mga kaklase ko sa film school, wala silang pambayad sa artista. Nung high school, parang gusto akong i-recruit at gumawa rin kami ng theater prod ni Regina before nung high school. Tapos, so parang ako na yung pinakamalapit sa aktor na pwede nilang makuha ng libre. Kasi syempre mga estudyante sila, wala silang pangbayad ng artista. So, yung mga klase nila kasi ang midterms at ang finals ng mga film students, magsasubmit ka ng short film eh. So, yung mga submissions nila, yung mga finals week ng mga student noon, ng mga film student noon, parang Juan Miguel Severo Film Fest. Kasi lagi ako yung tinubuhin na artist. Oo, kung ano-ano, kung pinapagawa sa akin, Diyos ko. Ayun. Tapos yun, nung natanggap ko na yun, shit, okay, so, sorry, nagmura ako. So gusto ko pala talagang umarte. Especially nung nakuha ako sa isang thesis, pagkatapos nakatanggap ako ng paycheck for the first time for acting. So, tapos naisip ko, gusto ko na tong gawin hanggang sa, ayun. Tapos, so, eventually, ang nangyari ay, na-realize ko na para lang siyang different. Alam mo yung kapag gutom ka, pagkatapos may mga bagay sa gutom mo. Like, gutom ako ngayon, meron namang tinapay dyan, pero yung hinahanap ng katawan mo kanin. Oo, may kinikrave ka. May ganun. Or basta masarap naman yung ulam, pero hindi yun yung gusto mong kainin ngayon. Parang ganun yung feeling ko sa mga klase sa mga art forms na ginagawa ko rin. Like,
there are certain things na alam ko na hindi magiging sapat ang spoken word at gusto ko siyang kantahin. Or meron mga times na masyadong malawak tong topic na to at hindi magiging sapat ang spoken word, so gusto ko siyang gawing script. Or may kapag nagsulat kasi naman ng play, very dialogue driven siya. Kapag script may mga visual elements ka na kailangang isulat. So kapag gusto ko ng kumbaga yung pinaka laborious, mga Salvador. Yung pinaka laborious. Yung pinaka nakakapagod sa lahat yung pagsusulat ng screenplay kasi siya rin yung pinakamatagal bago matapos. So yun, pero kumbaga depende sa kung anong kinikrave ko. Pero iba-iba sila ng klase ng satisfaction. Ganon. Oo. Halimbawa, So, yun nga. last na to. Kapag nagpa-perform ako on stage, whether spoken word or theater, mabilis yung gratification dahil pagkatapos ko ng piyesa may pumapalakpak na. So parang may ROI kaagad. Ganon. 'Di ba? Pero kapag naggumawa naman ng pelikula, umarte ako sa pelikula, let's say The House of Us, ilang buwan na hindi pa siya lumalabas. Pero kapag lumabas siya, ang tagal nang nakalipas, meron pa ring bumabalik sa akin kasi eventually may makakanood at may makakanood. So ganun, iba-iba siya ng kwan. Iyon, iba-iba ako nang nakukuha sa kanilang lahat. Pero Tia, may follow-up question ako. Ang dami mong kayang gawin eh. Nasa dugo niyo ba yun, yung pagiging artist? Or may magulang ka ba na creative din? Or mahilig din, may passion din sa ganyan? I would say na nasa dugo naman. Pero hindi siya, historically, sasakaling ko tong aso ko, ang ingay-ingay. Anyway, historically sa pamilya namin, hindi namin siya na-pursue. Okay. Parang ako yung first sa... Ako din ang ingay ng mga asa naman. May guesting ako. Anyway, yung parang hindi siya madalas ma-pursue sa pamilya ko kahit na nasa dugo siya. Kasi halimbawa yung tatay ko ay nagpepeta before, pero eventually, alam nyo na, yung usual na narrative na mag-take ka ng engineering kasi doon mas may stable na trabaho. Ganon. Yung lola ko used to be a sarsuelista. Yeah, before she died ng maaga. Tapos meron akong isang hindi ko na naabutan na lolo na bakla na manunulat din. Pero hindi naman din nag-fly yung karera niya. Ganon. So nasa siya. Hindi rin pinag-pinos. Yeah, kaya siguro nung sa tatay ko, kaya isa sa mga magandang bagay din dun sa akin, kaya yung mga magulang ko, especially yung tatay ko, very liberal siya when it comes to that. Nung sinabi sa akin ni tatay, nakapasa na ako ng UP, ganyan. Nag-aaral na ako sa UP, pero sabi ng tatay ko, kung gustong kumanta lang sa bar at di magtapos, okay lang sa kanya. Ganon. Siguro nga kasi nga dapat nga masaya, ganon. Nagpag-teatro siya pagkatapos na udlot. Kaya may iba yung level ng understanding niya sa mga pangangailangan ko as far as artistic pursuits are concerned. Ayun. Nasa DNA mo naman pala ang pagiging artist eh. Nakakatawa, no? So, sa dami ng kaya mong gawin, sabi mo nga gumamit ka ng process of elimination hanggang ma-narrow down mo kung saan talaga yung gusto mo at kinikrave mo talaga. Ayun. So yun, parang feeling ko words talaga. Yun yung ultimate na parang words. I remember nung siguro mga 18, 19 ako, parang inisip ko kasi na baka mamaya kung ano yung unang talento na nag-manifest, baka dapat yun yung i-pursue ng bata. Yun yung naisip ko dati. So tinanong ko yung nanay ko kung ano yung unang nag-manifest sa akin. Tapos sabi niya sa akin, may maarte daw ako talaga nung bata ako na
may times na pipitas ako ng bulaklak tapos ibibigay ko sa kanya habang tumutula. Sabi niya, Oh. mga 2 to 3 years old. Oh, wow. Pero hindi ko, tapos sinusulat niya yun dati sa isang notebook. Sinusulat niya sa isang notebook yung mga sinasabi ko, tinatranscribe niya. Pero wala. Binaha kami. So nawala yung notebook na yun. Oh, Ayun. sayang. Siyempre, Malabon City yan. Malabon City. Si S in yung city yung SEA. Hindi Malabon City, Malabon Sea. Malabon. Yeah. Oo. Gig, after ba nung high school natin, talagang nagpurso ka na agad ng film sa UP? Oh my God, alam mo, after nung high school, hindi kasi nakapasa talaga ako ng music eh. Music Kasi yung napasahan ko, pagkatapos hindi ako naka-attend ng talent test. Kasi kapag music ang napasahan mo sa UPCAT, kailangan mo pang mag-isang talent test para makapasok sa music. Hindi ako naka-attend, na-late ako. Diba? So napunta ako ng architecture. So nung architecture, sabi ko mahilig naman mag-drawing, baka kaya ko to. Bakla, hindi ko kaya. Masyado akong pasmado. Nag-smudge parati yung pencil lines ko. Kaya hindi ko tinuloy yung architecture. So nasa architecture pa lang ako, nag-start na ako mag-take ng mga film subjects. Tapos doon ako talaga sumaya. Parang hindi ako halos nakagkaroon ng kaibigan sa architecture. Halos wala. Ang mga naging kaibigan ko ay mga musicians na nakatambay sa kantin namin sa Kasaa. At saka yung mga film students na nakilala ko sa Mascom nung hindi pa ako estudyante doon. baka pwede mo na ipapanood sa akin yung assignment mo na ginawa nating dalawa. Oh my God, alam mo wala na akong kopya noon. Ang tagal-tagal ko nang gusto. Sayang Meron naman. din yung Boy, pero assignment dati. Oo. Alam ko 1.75 yung grade ko Kaya ron. yun siya. Ang ganda ng concept na. Gumawa kami ng short film nun. Kasi parang yung ano lang naman doon, parang that subject, Reina, was for semiotics yata. So basically, that's for film language class. So parang yung ay mga symbols na usually ginagamit sa storytelling, 'di ba? Parang kasi 'di ba walang lines doon? Walang lines, tas parang linya lang. So parang yung subject kailangan gumamit kami ng typical symbols na ginagamit sa storytelling. So yung sa akin ay wedding ring, 'di ba? Yun yung ginamit ko dun siya. Wala naman akong gusto. Gusto ko lang malaman kung may muta ba ako. Wala naman. Yun lang. Sabi ko kasi pagkatapos namin may muta pala ako. Sana hindi nag-manifest ako doon. Yun lang. So after ilang years, parang college tayo noon no, nung ginawa mo yun. Oh, kasi ako noon, 1920. 19. Parang inabot tayo ng madaling araw noon di ba? Correct, ang tagal-tagal mag-shoot ng pelikula. Pero ang ganda ng concept niya, ate. Sana dumating yung panahon na mapanood natin. Hindi namin mapapanood yun kasi wala na akong kopya, bakla. Hindi ko alam kung paano ako magkakakopya. Kasi nung panahon na yun, dahil ang tanda na nga natin, yung mga makakapag-shoot ka ng video na raw, using a mini DV cassette tape, di ba? A mini DV cassette tape. Hindi siya digital. Mini DV cassette. So, ayun. Oh, malamang wala na yun. Saan nyo ba sinabmit? Baka naman may copy sila. Naka-archive or something. Di ba? Naghanap talaga. Oh my God! Yun na nga lang yata yung tanging paraan para makuha siya kung hindi nasira yung disc. Kasi binurn yun sa DVD. Gusto ko lang malaman. Yun naman pala binurn I-burn naman mo na pala. Baka naman meron pa yun. Binurn siya sa DVD. Oh my God. Kung may muta si doon. Kung may muta si Rich. Pero Wala ang ganda ng naman, concept wala nun. naman. Doon pala nakita ko magaling. Kasi dati ko yun lang naman. At least ngayon, Nagahang. okay na yung damdamin ko. Makaka-move on na ako. Wala kang muta ron. Wala kang muta ron. Uy, nawawala na naman ba ako ng internet? Hindi, meron kang internet. Nawawala na naman ba ako ng internet? Kailangan na naman ba palagi ako nakangiti? Oo, Para kailangan pag naghang nakasabay ako, lagi. ganda ako. Ayan. Sige, sino ang nag-influence sa'yo? Di ba sabi mo nga, parang nasa DNA nyo na yung pagiging artist, yung creativity. Pero sino yung mga tao na tingin mo, yun talaga yung influence mo? May malaking influence sila dun sa artistic journey mo.
at saka kung paano rin sila naka-impact doon sa mga ginagawa mo ngayon? Honestly, for me, ang una ko talagang naisip ay mga tsuhin-tsahin ko eh. Kasi, halimbawa, pagdating sa storytelling, yung tito ko, si Papa Dodon, Papa Dodon yung tatay nung gumanap ng lalaki doon sa short film natin. Tatay nun. Tapos, kasi lagi niya kaming kinukwentuhan ng mga bata kami. Tapos laging ako yung bida ron sa kwento, ganon. Tapos pero ako yung bida sa kwento, pero lagi akong lugi or balagoong, ganon. Like may mga kwento siya sa amin na makikita namin yung dito tatlo kaming magpipinsan na aakyat sa isang tore, tapos may 3 pinto, sa 3 pinto may 3 babae, tapos yung isang nahanap niya sa loob, papakasalan niya si Claudine Barreto, yung isa sabihin na natin si Ina Raimundo, tapos yung sa akin yung nagbebenta ng suka sa kapitbahay. Ganon. Ganon yung pagkukwento siya. Or sa kanila espada, palakol, tapos sa akin tirador yung makukuha na weapon. Ayun, pero siya kasi basta pagdating sa storytelling, siya yung una kong naisip talaga. Tapos yung sa yung tita ko kasi siya yung nagturo sa akin kumanta sa videoke. Also, dahil yung mga tita ko at saka isa kong lolo, sila lang yung merong mga VHS player at saka sila yung mga nauna magka-VHS player at saka DVD player. So, lagi ako nanonood ng pelikula kasama nila. Kahit na hindi pa akma sa edad ko, pinapanood ko na. Ganon. And sa totoo lang, napakalaking bagay rin sa akin ng panonood ng TV kapag Holy Week. Dahil yung mga pelikula na yon, pagdating ko sa film school, yun yung required viewing. Pero pinapanood ko na siya nung bata pa ako nung Holy Week. Yun ba yung Ten Commandments? Laging pinapapanood yun sa akin ni Lolo. Hindi yung Ten Commandments, yung mga Tagalog films na nasa Holy Week, yung mga minsan isang Gamo-Gamo, Manila by Night, Agila, ganito kami noon. Yung mga ganon, pinapalabas sa ABS-CBN, yun. Yun yung mga so ang aga ko silang napanood. Tapos na-realize ko rin na dahil hindi naman ako masyadong well-read nung college pa, pero marami akong pinapanood ng pelikulang Pilipino, na yung boses ko sa pagsusulat ng spoken word poetry ay hindi galing sa ibang mga tula na nabasa ko, pero galing siya sa boses ng mga napanood ko. Ganon, like halimbawa, yung sa Carlos Sigyon Reyna, mga pelikula ni Carlos Sigyon Reyna, yung Hintayin Kita sa Langit, yung Inagaw Mo Ang Lahat sa Akin, yung Ikaw Pa Lang Ang Minahal, yung Darating Siya at Siyang Alam Kong Darating Siya at Mamahalin Niya Ako Para Sa Inyong Lahat na Hindi Nagmahal sa Akin. Yung mga ganon. May mga ganong linya na or mga, kahit yung mga kahit yung, kasi yung rhythm ng kung paano ko binibigkas yung mga linya, yung rhythm ng mga letra na sinusulat ko, parang mostly ay inspired by yun nga, yung mga dialogue sa pelikula. Kaya feeling ko pag narinig mo naman pag nanood ka naman ng sabihin na nating Labs Kita, Okay Ka Lang, ganyan, tapos Kaibigan Mo Ko at yung mga ganun, Oh Yes, Kaibigan Mo Ko, yung ganung klaseng crescendo ng ng emotion. Ganun, doon ko siya mas nakuha yung boses ko sa spoken word. Isa boses. Paano naman yung yung mga hugot? Sa may nahugot yung emotion. Kasi pinanood ko marami akong pinanood na in-stock ko yung channel mo. Very emotional. So, saan mo hinuhugot? Saan nanggagaling yung mga yung emotion na yun? Syempre at that time, romantic kasi akong tao. So, tapos dati feeling ko parang underserved ako romantically na parang hindi ko nakukuha yung dapat na para sa akin romantically. Dati ganun ako mag-isip. So,
at feeling ko gano'n naman most writers, lalo na kapag bata sila, na konting sakit lang papalakihin nila. Halimbawa si Adele, parang hindi lang siya na-replyan, nagsulat na siya ng Don't You Remember, gano'n. Totoo yun sinabi ni Adele, na hindi lang siya na-replyan, kaya niya sinulat yung Don't You Remember. So meron tayong tendency na palakihin yung sakit para maging karapat dapat sila sa paggawa ng tula or paggawa ng piyesa. So ganun ako. Nung mga panahon na yun, meron akong gusto na tao pero hindi ako alanganin pa siya sa akin. Or parang medyo umasa ako kasi akala ko magiging kami na. Tapos biglang, bumalik yung ex. Tapos, so hindi naging kami. So nakapagsulat ako ng tula, nasulat ko yung huling tula. Tapos nag-viral ako. Tapos nung sumikat ako, naging kami. So parang, ginagamit lang yung pera ko. Tsaka! Hindi. Joke lang. Pero yun, kasi hanggang ngayon kami pa rin So, hindi naman ako. So, yun. Pero yun, so talagang pinanggagalingan ko usually ay sakit. Kung paano ako magsulat before. Personal na sakit. Pero kaya rin nung halimbawa, nung nagtagal kami, tas masyadong naging stable na yung love life ko. Tas syempre brand ko nga sakit. So naghanap ako ng sakit ng iba. Nagsulat na ako tungkol sa sakit ng iba. Kaya ako naging political na poet afterwards. Kaya naging political yung mga piyesa ko dahil wala na akong maireklamo sa romantic life ko So wala na akong mareklamo sa romantic life ko. Kailangan ko na maghanap ng bagong problema. Yun naman pala, Reg, kwentuhan mo na si kailangan daw niya ng bagong problema. Dati yun. May mga bago na akong problema ngayon. Kaya ko na ulit. Wait lang, speaking of spoken word poetry. Pwede kasi nag-ano kami ni ate, kung ano ba yung ilalagay natin, yung spoken word lang o spoken word poetry? Ano ba yung mas tama? So, okay. Ang spoken word ay umbrella term para sa lahat ng sining na nag-e-employ ng pagbigkas ng salita, na gumagamit ng pagbigkas ng salita. Ang pagbigkas ng speech is considered spoken word. Ang pagbigkas ng speech ay spoken word. Ang balagtasan ay spoken word. Yung dalawang may nagsasagutan, spoken word. Yung iba pang yung pag-chant ng mga iba't ibang ethnic groups dito sa Pilipinas, that's spoken word. Ngayon, pati yung mga monologue, spoken word. Pero kapag spoken word poetry, ang ibig sabihin ay poetry written to be performed before an audience. So, kumbaga, yung spoken word poetry ay parang branch lang siya ng spoken word kung saan yung binibigkas ay tula. Tula na nakalaan para sa isang entablado o para sa isang audience at hindi para sa mga mambabasa. Ayun. Malinaw ba yan? So, malinaw na. Yun naman pala. So, Ayun po, FYI. Oo, meron bago na naman tayong kaalaman ngayon at direct yan sa ating pinaka-sikat, pinaka-pinagkakatiwalaan Artist. Oo. Pag So, ate, may question ka? pag sumusulat ka ba, either screenplay or yung sa spoken word, paano yung creative, yung process mo? Paano ka nagko-compose? Kahit script or music, ganyan? depende, parang kapag meron ng idea na lumabas, pag may naisip na idea, isusulat ko na kaagad, tapos babasa kapag nasulat yung first draft, tapos titingnan kung anong pwedeng baguhin, anong palitan, anong pwedeng tanggalin, or ganun kapag tula. Minsan, kapag kailangan kong magsulat, halimbawa may commissioned work na I'm not really particularly invested in. Halimbawa, may nagpasulat sa akin ng nagpasulat sa akin para sa sa kasal niya, sa save the date video ng kasal niya. Wala naman ako alam tungkol sa kanila, 'di ba? So kailangan kong maging mas methodical pagdating sa mga ganung bagay dahil kailangan ko mag-research, tatanungin ko muna siya kung ano, ganyan. Tapos ginagawa ko, nililista ko kung ano yung mga importanteng detalye, tapos mula sa mga detalye na yon, ano yung pwede kong hanapan ng metaphor, ganyan, or
Ano yung pwede kong i-explore ng mga detalye ng relasyon nila na pwede kong gawing tula. Ganon. Tapos kapag sa mga sa mga kwento, minsan mayroon lang akong makikitang isang eksena, pagkatapos dun ko na i-explore. Halimbawa, yung Hintayan ng Langit, habang nakikinig ako ng Smoke Gets in Your Eyes ng The Platters. Hindi ko alam kung alam niyo yun. Ay, oo, alam ko yun. Kinakanta ko yun kasi Pero yun, kasi yung play ng Hintayan ng Langit, yun yung kanta dun sa dulo. Smoke Gets in Your Eyes. So sa nung Maganda yun. habang nakikinig ako ng Smoke Gets in Your Eyes ng The Platters, nakakita lang ako sa isip ko ng dalawang matandang nagsasayaw habang gumuguho yung mga pader. Tapos so tinanong ko 'yung sarili ko, bakit sila nandun? Ano yung kwarto na 'yon? Bakit gumuguho yung pader? Ba't sila nagsasayaw, wala silang pakialam? Tapos yun, tsaka mula dun sa nakita mong image, tsaka ka magsusupply ng details. Mula dun sa nakita mong image, tatanungin mo yung sarili mo kung bakit sila umabot dun sa puntong yun. Tapos kaya ka makakapag-supply ng details. Halimbawa, atong dalawang matandang to ay nasa kwarto nila sa purgatorio. Gumuguho yung pader dahil kailangan nang umalis nila papuntang langit, mga ganong stuff. Ayun. So, depende pa rin yung creative, iba-iba, no? Iba-iba talaga. Iba-iba yung approach. Minsan mauuna yung konsepto, minsan mauuna yung characters, minsan mauuna yung eksena. Pero minsan nga mauuna yung mga joke eh. Pero hindi mo alam kung ano man yung mauna mo, kailangan mo siyang para lang parang pagtatanim lang na iba't ibang bahagi yung nilulubog mo sa lupa, pero eventually mag-grow, 'di ba? Tama ba? 'Di ba ganun 'yun? 'Di ba ibang hindi lahat naman sa seed nagsisimula eh. 'Di ba? Minsan yung dahon may mga halaman na kailangan dahon yung itanim mo para lumago, 'di ba? So parang ganun. Iba't iba yung atake. Yes. Actually, tatanungin ko dapat talaga yung Hintayan ng Langit, yung yung inspiration niya, because it is one of your biggest works, di ba? Pero gano'n mo siya katagal na sinulat at paano naman siya napunta sa teatro? Papunta sa screenplay. Okay. So, bago pa ako mag-start sa spoken word poetry, napasok ako sa yung unang-una kong spoken word piece, yung mga basang unan, kaya ako siya ginamit. Actually, kaya ako nag-start sa spoken word kasi dahil gusto kong umarte. Pagkatapos, dahil hindi ako nakakakuha ng roles, nagsulat ako ng mga spoken word pieces na pang MMK para pwede ko pag nakahanap ako ng venue kung saan pwede ko silang i-perform, para na ako, di ba, umarte na ako. Ganon. So, yung isa ron ay pinerform ko sa isang audition sa Virgin Lab Fest. Tapos hindi ako nakuha. Pero nandun yung mga membro ng Writer's Block. The Writer's Block ay isang, grupo siya ng mga manunulat para sa teatro, ng mga mandudula. Pagkatapos, inimbitahan nila ako na umattend. Ang nag-imbita sa akin, nandun siya sa audition panel, si Liza Magtoto. Yung nagsulat ng Rock of Ages. Nandun siya. Tapos sabi niya sa akin, ikaw ba nagsulat noon? Ba't di ka umattend sa The Writer's Block? Tapos nung sa Writer's Block, ginagawa namin doon, every Sunday, magkikita-kita kami, tapos magbabasahan kami ng mga sinulat ng isa't isa. So, yung time na, parang masyado nang matagal na pumupunta ako ron, pero hindi pa ako nagpapabasa ng kahit anong sinulat ko. Finally, nasulat ko yung Hintayan ng Langit. Pinabasa ko ron. Tapos nung pinabasa ko ron, nagustuhan nila. Tapos sabi nila sa akin, submit ko sa Virgin Lab Fest, kung pa sa CCP. Ayun. Tapos nasulat ko yung hindi ko alam kung anong meron sa akin nung gabi na yun Pero yung first draft ng Hintayan ng Langit, the play, ay natapos ko ng isang gabi. Wow. Hindi ko na naulit yun. Hindi ko pa naulit yun. Yung ganun. Parang nangyari lang sa kanya, nasulat ko siya ng isang gabi. Kasi parang bigla na lang, minsan talaga may ganun eh. Minsan ang hirap-hirap mo makuha yung mga detalye. Minsan bigla na lang siyang bumabagsak sa'yo. So yung Hintayan ng Langit, natapos ko siyang isulat ng isang gabi. The play, I mean. Tapos
dinala ko siya sa writer's block. Tapos, workshop namin ng kaunti, tiningnan kung paano siya pwede pang i-improve. Gumawa ko ng sumunod na draft. Tapos, sinubmit ko siya sa Virgin Lab Fest, natanggap siya. Tapos, during the rehearsals, nag-tweak na lang ako ng mga konti-konting mga detalye. Ayun, mabilis siya. Ang galing. Paano siya Isang nakapunta gabi. sa stage? Yun sa Ganun siya nag-play. Pero yung kung paano siya film. yung film naman, parang si Direk Dan Villegas ay umiyak nung napanood niya yung play. Umiyak siya nung pinanood niya yung play. Tapos sinabi niya na right then and there, na kung magiging pelikula siya, gusto niyang siya yung mag-direct. So, tapos 2017, so sinali ko siya sa Q Cinema. Siguro tinulungan ako ni Direk Tonet daw kung paano isusulat yung dula. Kasi syempre, yung dula kasi ng Hintayan ng Langit, nangyari siya sa isang kwarto lang for isang eksena lang siya for 25 minutes, sunod-sunod. Nagsasalita lang mga ano. So kapag i-adapt siya sa pelikula, syempre kailangan maging mas cinematic, mas magamit mas may opportunity na mag-world building. Kaya ginamit namin yun. So tinulungan ako ni Direk Tonet na paano siyang i-expand. Kaya dinagdagan ko ng mga ibang characters, ganyan. So, ayun. Inabot ako noon ng mga 2 months first draft. 2 months, 2 drafts, ganyan. Ngayon, 2 months yung isang pelikula. Kaya ang hirap magsulat ng pelikula, guys. Sabi sa inyo ang hirap. Ipapirate lang, no? Ipapirate lang. Oo. Pero, Sa akin, yung mga pelikula ng ibang bansa, pirate nyo lang, okay lang. Sa atin, wag na. Tama. first choice mo ba? At talagang, ikaw pa talagang pumili kila Gina Pareño and Eddie Garcia na sila ang maging bida dito. Honestly, Galing no? Parang comeback nila. Gusto ko si Honestly, Gina Pareño. maraming okay, si Tita Gina talaga, umpisa pa lang, gusto ko na siya. Although, not gonna lie, nung sinusulat ko yung play, tas inisip ko kung may gaganap nito sa totoong langit, si Dolphy tsaka si Nida Blanca talaga yung gusto ko. John and Marcia. Ayun. Tapos, syempre wala naman sila. Tapos, ang original gusto ko ay si Gina Pareño at saka si Lolo Sir Ronaldo Valdez. Rest in peace po. Ayun. Kasi, alam niyo kung bakit? Dahil sa eksena nila, sa Labs Kita Okay Ka Lang, yung binasag ni Robert, si Ronaldo Valdez, yung gitara na, bakit mo? Hindi matutulad sa iyo, anak ko, dahil walang asawang katulad mo. Pinabili mo ako pangarap ko, ikaw. Natural, ikaw pinili ko, mahal ko Ayun. Kabisado ko, di ba? So yun, dahil love na love ko yung eksena nilang dalawang yun, sila dapat. Tapos, sige na, chismis ko na to, kailan naman siguro. Sila dapat. Tapos, nung bumukas yung pinto na posible siyang maging reunion project ni Vilma Santos at saka ni Bobot Mortis, silang dalawa dapat. Dapat magiging Vilma Santos and Bobot Mortis reunion siya. Pinili ni Vilma Santos, tama lang naman. Pinili ni Ate V ang kasi magsa-start na yung session sa Kongreso. So, pinili niya yung Kongreso. So, bumalik kami kay Gina Pareño na okay lang. I mean, sobrang siya naman yung original ko ring naisip. Tapos biglang goes kasi ako si Manoy talaga hindi ko inisip na magiging kasi si Manoy siya. So, hindi ko siya inisip na kaya naming makuha, ganyan. So, nung nalaman ko, Diyos ko, tapos lagi siyang maaga, nakakahiya kapag late ka. Okay, professional Kahit nga. hindi lang lagi siyang maaga. Mga veteran na syempre. Mga veteran na. Pero parang din parang in all fairness, kasi parang medyo
bata pa yung itsura ni Ate V para doon sa parang napaka-perfect nilang dalawa na alam mo yun yung may edad na, yung katulad ng iniisip ko nung napakinggan mo yung Smoke Gets in Your Eyes, 'di ba? Yeah. Talagang mukha talagang galing sila sa henerasyon na yun. Oo, 'di ba? Kaya perfect. Ate, putulin muna natin 'tong masarap na kwentuhan na 'to at magbati Dami tayo. nating At comments. daming comment, oo, kanina pa Hello Talaga po sa ba? inyong Hindi ko lahat. nakikita eh. Shout out sa lahat ng mga nanonood. Hindi na namin kayo isa-isahin na. Tapos di isa-isa, no? Kung may nagsabi, paulit from the start. Ito pa ulit pang... Ikaw late ka kasi. Ito si ate, yung friend mo. Ayan kasi Konti lang yung questions niya. nasa biyahe pa si Angela. Fan na fan mo yan, JM. Dapat ipapasok natin siya dito para ma-meet ka niya. Nasa biyahe pa raw. Sayang. Ayan na yung Ito. Kuha na lang tayo ng mga questions na inano niya. Ito, ano daw sa lahat ng mga tula mo ang pinaka mahal mo? Parang feeling ko sige, I think bias ko yung naniniwala ako. Dahil ang sarap niyang i-perform hanggang ngayon. Hanggang ngayon wala pa akong maisulat na piyesa na kasing saya i-perform ng naniniwala ako. Kaya yun, hindi siya masyadong mabigat, masaya siya. Tapos, isa pa ay yung teorya ng paglikha. Ayun. Yun lang. Ano pa yung isang question? Gusto ko yung yung kapag sinabi kong mahal kita. Meron akong book, dalawa yung binili kong book na ni Gege. Kasi di ba dalawang parehas na naman siya, yung habang wala pa sila. Pero, parang dalawa yung binili ko na yun. Tapos, parehas silang nasa hiraman. Kung nasaan man yung mga libro ko, pakibalik nyo na please. Hindi na ibabalik yun after mag-guest ni JM sa atin. Pero, ate, ang favorite ko doon yung kapag sinabi kong mahal kita. Alam mo yung feeling ko na sana meron akong may someone ka na binabasa to sa'yo, ganon. Instead na ikaw magbabasa dun sa mahal mo na parang iniisip ko, sana may someone, may magbabasa nito sa'yo, ganyan. So, pinipilit ko yung asawa ko na basahin mo mamaya. Ako na lang magbabasa sa'yo. Pinipilit ko yung asawa ko basahin mo to. Mamaya may ginagawa ako. Hindi, pero sobrang sweet nun, sobrang nakakakilig. And also yung ang huling tula na sulat ko para sa'yo. Yun, very emotional kasi yun Tsaka ang ganda-ganda. Ang hirap i-perform. Si Ate Mia naman, ang favorite niya yung mga basang unan. Siguro, basa din kasi yung una niya, tumutulo laging laway niya. Joke lang. Binakstop yung pinsan. Hi, Me. Hello, ate. Tapos, eto pa, may mga questions pa dito. Paano mo nilalaban? Isa pala yun sa mga questions din natin. Naka-face ka na ba ng mga challenges or yung mga pinakamatitinding challenges in terms of creativity, yung mga ganyan, yung mga writers na creative. At saka paano mo to nilalabanan? Oo. Actually, parang palabas pa lang ako sa isang ganyan Kasi, tagal kong hindi nakapagsulat ng tula. So, ngayon ko pa lang unti-unting kinokondisyon yung sarili ko. Na okay lang, kaya mo yan, pwede ka pa rin magsulat ng tula, ganun. So, pero, kailangan ang pinanggagalingan ko ay, kumbaga parang, kailangan kong humanap ng ibang mga paraan kung paano makapunta doon sa gusto kong puntahan creatively. Dahil yung path towards creating something that I was used to ay parang hindi na for me right now. Halimbawa, di ba sabi ko, nanggagaling ako usually sa place of hurt, ganyan.
parang ngayon, ayoko nang manggaling dun ngayon. Parang, feeling ko meron pa rin pain, pero hindi ko dapat na in-frame yung sarili ko as a victim or as someone na parang naape in one way or another. Yun yung gusto kong hanapan ng paraan kung paano. And so far naman, parang unti-unti nagkakaroon naman ako ng naliliwanagan na siya. Para siyang parang kinakailangan mong kumbinsihin talaga yung sarili mo na kaya mong gawin yung mga bagay na gusto mong gawin sa mga paraan na hindi ka sanay. Ganon. Na parang pwede kang magsulat ng tula na kung saan hindi ikaw ang biktima. Pwede kang magsulat ng tula kung saan hindi ikaw yung bayani at okay lang yun. Ayun. So, at feeling ko importante rin siyang gawin sa ngayon, lalo na feeling ko likas sa atin na mahirap para sa atin na gumawa ng sining, tas doon sa sining na yun, aminada tayo na tayo yung problema. Oy, Taylor Swift! It's me, I'm the problem, it's me. Hindi, pero seryoso. Kaya ngayon ramdam ko na sa maraming aspekto ng buhay ko, ako yung problema. Ako yung problema. Kaya kailangan kong magsulat na kaya tinitrain ko yung sarili ko kung paano magsulat ng merong awareness at merong pagtanggap din na sa pagdating sa aspekto na to ng buhay mo, ikaw yung may kasalanan. Kaya kailangan yun. Hindi pa ako sanay na ganun. So yun. I mean, may tanong pala ako, yung sa Susunod na Habang Buhay, di ba ikaw gumawa ng screenplay? Ano yung story behind that? Marami kasi kaming hindi napakita doon eh. Pero yung original doon sa sinubmit kong script sa Ben and Ben. It's about a couple na stuck in a time loop kung saan lagit-laging may isa sa kanilang mamamatay. Lagit-laging may isa sa kanilang mamamatay. Tapos, yung namatay na yon, ma-retain niya yung memories niya from the previous life. Pagkatapos, ma-retain niya yung memories niya from the previous life. Pagkatapos, makikita niya uli yung jowa na yun. Tapos, yung isa walang naalala, yung isa hindi makalimutan yung nangyari sa previous life nila. So yung hindi makalimot ay laging praning na baka mamamatay na yung isa. Pero ang mangyayari ay yung kung sino yung namatay dun sa previous life, siya naman yung magsusurvive dito sa prior life. And the cycle goes on and on and on. Ganun sila. Kaya siya nag-start na parang, di ba parang nag-start siya nang magkausap yung dalawang character across the table. Tapos yung isa mukhang malungkot na agad, tapos meron na siyang mga nalalaman. Tapos yung isa mukhang wala pa. Tapos yung natapos siya nandun uli sila sa harap ng isang table, tapos yung isa naman yung mukhang may alam, yung isa yung wala. Ganun siya, parang cycle sila ng laging merong mamamatay sa kanila na isa. Pero yun, laging pagdaraanan muna nila yung highs and lows of a relationship parate. Although may mga hindi napakita talaga, naming hindi napakita kasi hindi ko alam, parang may mga hindi yata na shoot or something. Kasi halimbawa, dapat, hindi ko sure kung napakita ba yung maliit na sapatos? Meron bang maliit na sapatos sa... Doon sa Ben and Ben, oo. Oo, meron, no? Meron. Pero wala yung sabon. Parang wala yung sabon sa side. Sabon. Wala. Yung sapatos meron. Kasi parang may miscarriage dapat yung character, yung couple. Okay. Tapos, so magiging depressed, tapos magkakaroon ng... Tapos yung isa parang gagawin niya dahil dun sa previous life nila, nalunod yung jowa niya. So pumunta siya dun sa dagat. Pero wala naman pala rin yung jowa niya. So siya yung nalunod this time. Mga ganun. Ayun. Lagi siyang cycle. Ayun. Na ang sinasabi ni Gege ay
lagi tayong masasaktan sa pag-ibig. Basta Oo dun nga. sa ano na yun talaga, parang wala silang, it's a couple na doomed by fate na, pero at the same also, although at the same time, blessed sila kasi hindi Kasi natatapos yung love story nila. Susunod na habang buhay sila pa din no? Hmm. Oo. Di ba isa kang malaking Kathniel fan? Yeah, sobra. Anong naramdaman mo nung Ay, alam mo, nung sinabi ko kay Anong sinabi ko kay nangyari? Mac dati na ninong mo yung guest namin, tapos best friend siya ng Katniel. Sabi niya, oh my God, pakitanong nga kung may gusto siyang itanong kay, pero hindi tungkol sa paghihiwalayan. Sabi Siyempre ko, bakit nalungkot ako. hindi Oo, bakit? makagulat. Siyempre nalungkot ako. Pero hindi ako nagtanong sa kanila ng kahit anong detalye. As in. Seryoso to Baka kasi inisip nung, kasi marami namang hindi ako nagtanong sa kanila ng kahit anong detalye. So, hindi mo tinanong na, totoo ba tong na si ganito daw, na may involved, ganyan, hindi mo confirm? Pabor ka daw ba kay Alden? Yun pala yung tanong ng anak ko. Pabor pa sa Chika minute ang putik. Pabor ako sa kaligayahan ng lahat. At sa kapayapaan, kaligayahan ng lahat. Mukhang masaya na siya, di ba? Oo, mukha. At pares naman sila, mukhang masaya naman silang lahat. At saka, Dahil sabihin hindi ko lang na parang, sige na nga, okay lang, tayo lang naman to. Basta At saka ako, yung 15,000 viewers natin. ako talaga parang, paano ba? Ako hindi naman ako hindi naman ako kalinisan na tao. Kaya, ako marami rin akong kasalanan. At, dati nung sila pa, sinabi ko sa kanila yon. But they chose to still hold me for the human that I am. Parang not to condone me, hindi yung parang wala kang ginawa, hindi ganon. Na parang mali yung ginawa mo, pero tao ka pa rin, kaibigan ka namin, at we are rooting for you to be better. Ganon. So kung ano man yung katotohanan sa kanilang dalawa, yun din, kung ano yung binigay yung attitude nila towards me, nilang dalawa, yun din yung attitude ko towards the both of them. Tama yun. naman. Kasi hindi naman din tayo involved, diba? Para makigalit. Ang dami, napakaraming mga mas malalaking kaaway para sa mundong ito, para Intindihin natin. mag-focus tayo alam mo yan, para ituon natin ang ating galit sa magjowang nag-break, hindi naman tayo bahagi ng relasyon na yun. Kaya yun. May naiisip ka bang obra para sa kanila, sa Kathniel? Sa ngayon? Ngayon, wala. Mas gusto ko na mag-flourish sila on their own. Tunay na kaibigan. Teka lang, natin tong mo. May crush daw sa'yo to. Good. Ilang taon na ngayon siya? Kaklase ko din niya nung college. Si Erica. Kaklase ko siya nung college. Ay. Pero taga-Tanyong din yan. Erica Gatpayat. Crush niya ako nung grade 4. Sino siya? Erica Seb. Anong pangalan niya? Erica Gatpayat. Yung apelido niya. Sa Tanyong yata din siya nag-aral. Hi Erica. Anong section kaya siya? Pero, mas bata siya sa atin. I see. Naka-move on naman daw siya kasi grade 4 pa yun. Okay. Grabe. Ang dami may crush nga dyan din kay Gege noon. Hindi totoo. Huwag ka magsimanong dito. Laging, lalo kapag may dalang gitara yan. Sobrang talino mo raw kasi, sabi nung Erica. Nambu-bullshit lang ako dati. Alam niyo, isa sa mga pinakamapagpalayang karanasan ko nitong mga nakaraang taon ay yung tanggapin sa sarili ko na hindi ako katalinuhan. Maarte lang ako. Ang humble talaga nito, no? Hindi talaga. Promise. Daw, siyempre. Section 1. Kasi ba't ganyan yung pangalan pag nakita ko yung mukha niya? Meron akong kaklase na Erica nga. Nung high school. Nung parang elementary. Bumbayan siya. Parang Bumbayan yung niya. And she's pretty.
Akabatch Grabe. natin siya. Crush ko nun. Mm. Hmm. Kakaamin na. Eto nga umamin na rin siya ngayon eh. O, di ba? Di ba? Sabi ko sa inyo kanina, na dati pang may lihim na pagsinta sa akin si Christian Baluyot. Ngayon, umamin na siya. Live. Ang dami Sarap naman palang admirers, kaya ang dami nating viewers eh. Oo. Ito, ate, may question ako. Sa lahat ng mga ginawa mo, sa lahat ng, di ba, you're someone who wears many creative hats. Especially, kilala ka sa mundo mong yan. Anong aspect ng artistic expression mo, yung nakikita mo na very fulfilling para sa'yo? Kahit sinabi mo kanina na parang Very iba-ibang fulfilling. Fulfilling. Para Ooh. Hala. Yung anak ko gising. Parang feeling ko gusto ko pang magsulat ng isang pelikula para masagot yan. Kasi parang feeling ko it's either spoken word or pelikula eh. Pero kailangan ko pang magsulat ng isang pelikula para masagot just to be sure. Pero feeling ko mas sa pagsusulat. Feeling ko yung pag-arte masarap siyang release. Merong release yung pag-arte na hindi na ibibigay ng pagsusulat kahit kailan. And meron ding kalayaan doon sa feeling na, sa pakiramdam na may yung responsibilidad mo ay sa salita ng iba at hindi sa mga salita na ikaw yung nagsulat. Pero feeling sa ngayon, spoken word. Kasi totoo naman na doon ako mas nakilala, totoo naman na doon ko mas nararamdaman na distinct yung boses ko at saka may naiwan akong marka. Pero gusto ko pang magsulat ng pelikula para makita kung ano yung mabibigay ko ron. Kasi feeling ko meron pa eh. Ang ganda ng mga sagot ni Gege, no? Para talagang, siya, makata talaga, kahit sumasagot lang. Oo, yung mga choice of words mo. Yung pang matalino, alam mo yung gano'n. Pero ate, alam mo, nung mga bata pa kami yan, di ba Gege, nagkasali ka din sa Young Writers? Bibilang din. Ano? Oo. Di ba kasali ka din sa Young Writers Conference? Doon tayo unang nag-meet eh, Doon tayo unang nagkita. At Diba? nanalo ako sa feature writing. Sure, that time. Sa Longos yun or sa Ninoy Aquino? Sa Ninoy. Oo. Doon tayo ako news writer ako noon. Pero magaling na talaga siya noon magsulat. Tapos doon kami unang nagkita, tapos nakakatuwa kasi nung high school, magkaklase kami. Kaya close na kami kaagad. Ang saya nga eh. Kasi magkaklase tayo ng high school. Pagkatapos naalala kita kaagad. Kasi sinabi ko sa nanay ko yata, sa tatay ko na, yung mga nakakalaban ko dati sa ibang school, kaklase ko lang ngayon. At saka hindi ko makakalimutan yung nag-play sa play natin, 'di ba? Ako si Laya nun, tapos siya si Jose. Tapos nakakatawa. Akit kami nun dapat 'di ba akit tayo sa bubong? Yeah, Kasi 'di ba merong scene doon na parang nandun kami sa tuktok sa simbahan, parang. So ang gagawin namin, doon kami sa bubong mismo ng stage, ate. Nandun kami. Tapos umakit kami, nakabukas pa yung mic niya sa kami. Nagmura siya. Tapos neto. Hindi mo maalala yan. Narinig siya ng buong Hindi ko maalala yan. Oh my God. Pero naalala ko yun, takot ako sa heights eh. Takot ako sa heights, sa sumakit tayo sa tuktok ng stage. Oo, parehas kami na natakot sa heights. Parang ang delikado naman yan. Pero ang ginawa sa atin ni di ba, ni Sir Anthony nan, palagi tayong pinapaakyat para hindi tayo matakot. Sa theater yun. Safe naman, nagtibay naman yung bubong. Buhay pa naman kami ngayon, te. Okay lang. Ano ba yan? Nag-guest lang si Gege. Nagkakaaminan na dito. Sabi ni Sir Emil, si Ate Sara mo, ang crush ko dati. Si Sir Emil ay newscaster sa news correspondent sa Taiwan. Sa Taiwan, sa AN. Dati ko naman siya gusto ko kasama sa Taiwan. Emil, baka naman may parakit ka para sa akin dyan.
Ngayon, nasa Korea siya pero babalik din siya ng Taiwan. Nagkakilala kami sa Vietnam nung nagtrabaho ako doon. Emil, may work ka ba dyan? Tsaka pwedeng magpakasal mga bakla dyan eh. Pwede na kami ng jowa ako dyan. 10 taon na kami next year. Di pa rin kami makapagpakasal. Uy, happy O, anniversary. happy Annie. Mag-ano kayo mamaya? Mag-chat kayo ni Amiel. Tapos, ay nako, ewan ko sa inyo. Hindi ko agad nabasa. Alin. Ayun, ate. Hindi, kasi binibring up nung mga kaklase namin nung high school na crush nga ni Regina yung tito ko. Ay nako, wala yun. Ay, nagbablush. Hindi. Wala yun, syempre bata ka pa nun. Pero magaling Kanina, yung mag-drawing yun. kanina gumanito ka, Reg. Gumanyan ka kanina nung ano. Nung binanggit niya. Di ba JM, no? Ako. Charot. Ay nako. Tapos crush niya po yung pamangkin May mga advice ka mo. bang Gege? Na ano? Ayan, no? Tapos crush niya pa yung pamangkin mo. Pamangkin tito, Christian. Ako yung pamangkin eh. Ikaw naman pala Christian eh. Mali naman. Hindi, joke lang. Oo, mali, Yung diba? tito So, daw. hindi tama yung sinasabi niya. Ay, ito sumagot si Emil JM, oh. Oo, pwede. Yun. Oh my God! Anong oo pwede? Bibigyan mo ako ng trabaho? Oh, mag-chat kayo mamaya ni Emil. Nasa Korea siya. Emil, slide ka naman sa DMs ko, tapos bigyan mo ako ng mga job offers. Charot. Gusto ko magtrabaho sa Taiwan kasi pwede magpakasal mga bakla. Oh, mag-ano kayo mamaya? Mag-chat kayo. Yun ang ano, balik na tayo natin kay- dati, diba? Oo. Balik na tayo kay Gege at baka kung saan-saan pa mapunta to. JM, ako na daw ang best friend. Mapalit na kami ni Regina. Di siya nanonood. Hoy, nanonood ako? Pero yung mga Meron sinilang pala niya. akong paboritong sinabi mo, JM. May nakita ko na parang interview mo na ano ang purgatorio para sa'yo. Meron kang sinabi doon na linya na sa hintayin ng langit. May sinabi kang linya na mas mabigat ang panghihinayang kesa sa pagsisisi. Yun. Tama naman yun. Bigla ko na-realize. Feeling yun. Minsan kinu-question ko eh, parang the past few years, tinatanong ko yung sarili ko, kung tama ba yung sinabi ko na yun? Ngayong marami na akong pinagsisisihan. Parang tama pa rin ba yun na mas mabigat pa rin yung panghihinayang? Hindi ko alam eh. Feeling ko depende. Kung yung pagsisisi mo, kung yung pinagsisisihan, bawa, kung meron kang mga talagang nasaktan na tao, tapos pinagsisisihan mo yun, feeling ko mas mabigat yun. Pero kung yung pagsisisi na, ay sayang ako, pero kung Ginawa ko to. yung Mga hindi mo ginawa. hindi mo ginawa, yung mga pagsisisi na ginawa mo to, tapos nasaktan ka, kapag yung pagsisisi na, alam mo nang mainit yung kawali, sinawakan mo, nagsisisi ka na hinawakan mo kasi nasaktan ka. Pero mas mahirap yung panghihinayang na, Alam mo yung mainit yung kawali, tapos okay, sige, ginalan mo sa harapan ng ibang tao. para ito na, mas mabigat ang panghihinayang kaysa sa pagsisisi. Kung doon sa pagsisisi na yun, wala kang nasaktang iba. Kung meron kang nasaktan na iba, tama lang na mas maging mabigat yung pagsisisi. Ayun. Tama. Pero kasi ako naman, ang paniniwala ko naman, kung ano man yung mga nagawa mo, good or bad, syempre pag bad, may pagsisisi, no? Pero kasi nakatulong yun para sa kung ano ka ngayon, kung sino ka ngayon. So, ako, nag-agree ako doon sa sinabi mo na mas mabigat ang panghihinayang. Yung mga bagay na, ay, sayang, dapat ginawa ko to, dapat ginawa ko yan, ano kaya naging outcome, ganyan. So, ayun. Pero ako Yun lang, nagigets share ko ko yung lang. sinasabi naman niya na sa dami na pinagsisisihan niya ngayon, parang dapat pa ba? Kasi minsan, yung analogy niya kanina, parang alam na natin minsan na mapapaso tayo, pero sige pa rin tayo eh. 'Di ba? Yung Alam parang mo ka ba kung si Marian Rivera, no? Ay, ano ba? Yung kamukha ko din yun, no? Anyway, sorry, go ahead. Kaboses mo si Marian? Okay na. Kasi, Feeling ko kasi si okay Ding na. Dong. Hindi, Reg, feeling ko si Ding Dong ang kaboses mo. Pero mo, maganda na yung sinabi to eh. Kasi okay lang naman yung ano. Char. Anyway, go ahead, Regina.
Ay, na ano ko, na parang sa akin naman, kaya siguro importante na nakikinig din tayo sa pinagdadaanan ng ibang tao. 'Di ba? Kasi napaso na sila tapos sasabihin nila sa atin na kung gawin yun kasi ganito mangyayari. But then again, matigas tayo yung ulo natin at gusto natin tayo pa rin yung Ano yung makaranas. mga experience? Oo. Iba rin naman na ma-experience natin kaysa yung sabi-sabi lang, di ba? Pero kung yun nga, merong ibang tao na masasaktan, mas ano ang panghihinayang. Nung hinayang ka, sayang, hindi ko pa nasapak. Manghinayang ka na lang kaysa magsisi ka. Sayang, hindi ko pa nasapak to dati. That's Kasi halimbawa, di ba, halimbawa yung mga, if you cheated on someone, parang if you cheated on someone, kasi, tapos, eventually, natuto ka na mali yun. Ang ikaw, ang baon mo ay leksyon, pero yung baon nung nasaktan mo, trauma. Di ba? So parang tama lang na mas maging mabigat yung pagsisisi mo ron. Kesa nang hinayang ako na hindi ko kinangks yung dapat kong ikanks dahil, di ba? Mas mabigat dapat yung pagsisisi ron kasi may nasaktan ka eh. Parang nag-ano siya, no? Parang siya nag-spoken word, no? Performance ngayon. Kita gusto naman sa ano natin. Alam mo, feeling ko dahil lang yan, hindi tayo sanay na may nagtatagalog ng dire-diretso. Tama ka dyan, Chis Escudero. Kaya pakiramdam natin kapag may nagtagalog ng dire-diretso, ay tumutol, para siyang tumutula. Eh, sinusubukan ko kasi magtagalog Masarap talaga ng pakinggan ng dire-diretso. dire-diretso, hindi Oo. Taglish, di ba? Oo nga eh, kaya rin sinusubukan ko hanggat sa maaari. At saka maganda yung ano, para Subalit- siguro mas nakifeel mo. Tagalog tayo. Subalit datapwat. Hindi ko mapapanindigan yung sinabi ko. Nung nakaraan, nag-inuman kami ng mga kaklase ko. Pagkatapos, naglaro kami na kung sinong magsasalita, bawat salitang Ingles na babanggitin mo, tatagay ka ng isa. Kasama ba dito si Pinoy Nomad? Kasama si Pinoy Nomad. Tapos, ayun, daming nalasing, nakakatuwa. Kasi English people pa naman yun. Code Hindi yun eh. sila sanay eh. Di ba? Paano na yung lolo namin, JM, lolo namin, si Lolo Andoy, rest in peace. Pag yun nakainom ng konti, dire-diretso na mag-English yun, di ba? Walang Oo, ano. kung ano pa Naku, sinasabi. ganyan din ako. O di ano, Dati, di lagi siyang hindi ko tatagay. Ganyan din ako dati, ngayon hindi na yata. 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 Hindi pa sure. Hindi na kasi ako masyadong umiinom, kaya hindi ko rin alam. Hindi ko na rin alam. Nakakatawa Oo. naman. Wala namang Ano ba mga madudulot na pinagkakabalan maganda mo yung- ngayon? Wala namang madudulot na maganda yung alcohol eh. Kaya wag nang Ngayon, sa bahay, nag-aalaga ng mga aso, nagluluto ng pagkain ng aking umaastang may bahay ng aking minamahal. Papakain ng mga aso. Paminsan-minsan ay nagsusulat. Meron akong mga gustong isulat pero hindi pa siya tapos. Tapos, yun, nagtatrabaho. May mga niraraket naman. Pero yung Bulol lang yung sorry, nabasa ko sinuman. kasi yung comment ni Kala Christian. mo naghihingla. Ayun. So yun. Pero may mga sinusulat naman. Sana ay matapos soon. Meron akong mga projects na ginagawa. Personal at saka hopefully pelikula. Pero hindi ko alam kung kailan sila matatapos. Kasi nga ang hirap magsulat ng pelikula. Lalo na pag marami kang pinapakain na aso. Pag-pray natin yan na sana matuloy. At makabalik na yung comeback niya talagang bongga, di ba? Munchkin, magpakita ka nga rito. Dahil ikaw yung pinaka-cute. Munchkin. Munchkin. Ang cute. Hi! Hi! Hi. Ikaw ba yung maingay kanina? Charot. Isa lang siya sa mga maingay kanina. Pero Ilan ang aso mo? 8. Ay, konti ah. Konti Oo. Dagdagan mo pa. Konti pa sila. Nag-a-adapt yata tayo si Gege. Nag-a-adapt ka ng mga dogs. Ang amo ng mukha, no? Yeah. Bait yun, sweet yun. Tingnan na natin ng final say si ating the great one Miguel Severo. Sa mga advice Oo. sa mga aspiring artists na interested din na i-explore yung mga kagaya ng mga creative avenues na kagaya ng sa'yo. Nakakayak naman! Hindi, wala pa ba?
ano ba, siguro ang pinaka magiging payo ko para sa lahat ng gustong pumasok sa kahit anong klase ng sining ay manatiling interesado sa lahat ng nangyayari sa paligid mo. At kung magiging kung magiging alagad ka ng sining, dapat kinukonsumo mo rin kung ano yung sining na gusto mong gawin. Kung magsusulat ka ng tula, magbasa ka ng tula. Kung gusto mong gumawa ng pelikula, manood ka ng mga pelikula. Tapos kung gusto mong kung gusto mong kumanta at magsulat ng mga kanta, makinig ka ng lahat ng klase ng musika. Huwag kang pumili ng isa lang. Kasi ang nangyayari ay halimbawa, kung gagawa ka ng isang tula, tapos ang tanging makata na kilala mo ay ako, sabihin na natin ako lang yung pinapanood mo, hindi mo may iwasan na magagaya mo yung boses ko sa mga isusulat mo. Pero kung marami kang pinapakinggan at lahat sila ng impluwensya nila, pagsasama-samahin mo, doon mo mahanap yung totoo mong tunog. Doon mo mahanap yung totoo mong boses. Ang pinakamagandang example sa akin, si Sarah Geronimo, na dati kaboses niya si Celine Dion, na naging kaboses niya si Beyonce, na naging kaboses niya kung sino mang kino-cover niya sa ASAP. Hanggang sa Magaling siya umabot sa punto. ng boses. Magaling siya maggaya. Oo, magaling siyang mag-mimic ng boses eh. Hanggang sa umabot sa punto na kapag kinakanta niya yung sarili niya ng mga kanta, boses niya na yung naririnig natin. Hindi na natin naririnig yung boses ng iba. At yun, pakiramdam ko magiging normal naman na magiging kaboses natin ng iba't ibang klaseng mga artista kapag nagsisimula pa lang tayo. Pero eventually, mahanap din natin yung sarili nating boses. Tapos yun, manatili ka rin interesado, hindi lang sa nangyayari sa paligid mo, kundi para sa bansa mo. Lomi. Sorry. Kandilatan. Kasi importante yung nangyayari sa bansa. Ay importante yung nangyayari sa komunidad. Kasi marami yung may bibigay doon sa sining mo. Marami yung iniisip mo. Kapag nagsusulat ka na sa tingin mo, sinusulat mo to dahil sa tingin mo maraming makaka-relate. Imbis na magsulat ka ng totoo sa'yo. Alam mo, minsan kung magsusulat ka ng totoo sa'yo, magugulat ka sa kung gaano karami yung nakaka-relate doon sa kung anong personal. Yun kasi Parang ano ba yan? Parang mga Taylor Swift songs na galing sa personal niya experience. Hindi naman, pero halimbawa, kung halimbawa, isa akong bagong manunulat pagkatapos gusto ko, magsusulat ako yung something na relatable. So, ginagawa ko lahat para to make sure that what I'm writing will be relatable for others. But it stops being true to me. Therefore, when I deliver it, hindi siya magiging ganong kalakas yung impact because it doesn't feel true. As opposed to being very particular with what you're writing, being very honest about, your piece. Tapos, your experiences dun sa sinusulat mo. Tapos magugulat ka, mas masayang magulat eh. Mas masayang magulat na, ay, nakarelate ka rin dun. Hindi ko naman sinusubukang maging kagaya mo eh. Hindi ko naman sinusubukang mag-cater sa'yo eh. Sinusubukan ko lang sabihin talaga kung ano yung nangyayari sa akin, tapos nakarelate ka rin dun. Nung sinulat ko yung mga bastang, alam mo yun, nung sinulat ko naman yung, halimbawa yung sinabi ko kanina, yung naniniwala ako, hindi ko naman iniisip na lahat ng mga makikinig dito may tsuhi na naniniwala sa aswang eh. Alam mo yun, na naging dahilan, yun yung naging dahilan kung bakit ko siya sinulat. Pero in one way or another, na-encounter nila itong mga kasabihan na to at may mga gumawa nitong mga kasabihan nito. At apparently, na-experience din pala nila. Pero hindi ko intention na gumawa ng something na na-experience ng lahat. So yun, be very honest and particular and specific with what you're writing dahil magugulat ka sa kung gaano karaming tao yung makaka-relate doon. And once nagsulat ka ng something that is very personal and specific to you, tapos nakita mo na maraming nakaka-relate doon mo talaga mararamdaman yung joy ng paglikha at pagbabahagi ng mga likha mo dahil doon mo mararanasan na hindi ka mag-isa. Mararamdaman mo na hindi ka mag-isa. Na parang walang karanasan ang original. Meron tayong mga overlaps ng experiences.
Ayun. Nanahimik tayo sa sa lalim ng Oo. sinabi ni JM. Ayun na siguro. Meron po ba ako iba? Wait lang. At saka, higit sa lahat pala, sinabi to ni Jane Fonda, na mas mabuting maging interested kaysa maging interesting. Do not try to be interesting, just stay interested. Tapos, and lastly, tama lang din na mabuti ang maging mahusay na artista, pero mas mabuting maging mabuting tao. So habang sinusubukan mong maging mabuting artista, gawin mo ang lahat para maging mas mabuting tao. Ayun! Tama. Tama. Ang ganda. Dami natin natutunan doon na. Ay, meron pala ako isa pang sasabihin. Meron ako nagustuhan na yung interview mo kay yung sa I Am Pero Super sa'yo, dami Bianca. mong ni-research dami mong pinanood Oo. So, Kaya si hindi ate. Kaya hindi ako nakatulog. Dapat matutulog muna ako kasi madaling araw dito ngayon. Yung interview mo kay I Am Super Bianca ba yun? Kaya, kay Yung- Bianca Gonzalez. Yung how to turn pain into gain. Meron kang sinabi doon na naisip ko, oo nga no, tama naman. Yung sabi mong pag may pinagdaanan, parang take time to be sad, get to know your sadness para pag next Yeah. time na experience mo yun uli, alam mo na kung paano siya i-handle ng mas maayos. May Yeah. laman na yung toolbox mo. O, di ba? Yun yung sinabi mo mismo, toolbox. So, yun sa mga viewers po natin na may pinagdadaanan, ang sabi po ni JMI, get to know your sadness. Yeah, Para totoo next yun. time. Yeah. Tsaka yung sabi mo, pag may emptiness, ibig sabihin, merong space Space. na bago para sa bagong new things na hindi mo pa nahahanap or new things na Yeah. paparating. Ayun. Ayun, tama. Sinare ko lang para maano ng mga viewers. Thank you. Para hindi ko na kailangan ulitin. Nagustuhan ko kasi yun eh. Nakita ko Yeah, kanina. totoo yan. I stand by that. Yeah. Ayun. Dami tayong natutunan ngayon, Reg. Sobra. Regina. Regina, tatawag ko sa'yo. Alam mo, gusto ko pang ituloy itong kwentuhan na to eh. Pero dapat nagiinuman na lang tayo na joke lang. Nagiinuman lang. Gusto mo, may mga ka ba na mga shows ka na gustong i-plug, ganyan? Ay, yung May mga niya, shows yung ba ako na gusto YouTube i-plug? channel na Please, para mag-subscribe kayo sa YouTube channel ko kasi bubuhayin ko siya. Ah, Yes. Oh my God, yan pa eh. Wala na ako sa X. Huy, tanggalin nyo yan. wala na ba? Sige. Oo, nag-delete ako ng X years ago, tapos may kumuha nung handle ko. Alright. Wala na tong Oo. Rainbow. Kasi, Yeah, Pag wala na that- po si The Rainbow So yung tama doon ay yung Instagram, yung YouTube, tsaka yung Facebook. Pero wala na po akong wala na Twitter. si Rainbow. Hindi ko tatawagin X yung Twitter ba. Meron akong Twitter pero stan Twitter at walang makakaalam kung sino ako. Stan Wala, Twitter. wait, Guys, wait, stan hindi Bing ako at nagkaroon saka stan Alamat. Hindi ko alam niyang mga yan. Facebook lang tayo. Hanggang doon lang yung brain natin. Ay, Facebook wait, lang. ano pa ba yung... yeah, pa-subscribe din pala sa Spotify. Ayun, oo. Yeah. So Spotify. magti-10 years na ako na nagsispoken since nag-start na mag-spoken word. Calypso ba yun? Hindi, pero ito nga, parang dahil magti-10 years na ako na since nag-start ako mag-spoken word. I am working on a spoken word album na ilalagay doon. Parang, yeah. So, Ang galing. May Yeah, so kinover ka na basically- song Ano yung kinover mo na song lately? yung What's Up? Oo, what's up? Ayan. Ay, Favorite ko Sample yung na, dati. galing. Kinakanta ko yun nung sa classroom natin sa Ken. Oo. So, At saka, sa din yung promotor ng di ba, Gege, yung team song ng classroom natin, siniskwela. So, pag pinapagalitan kami, kumakanta na lang kami nun. correct. Oh my God, alam mo kung ano yung pinakakupal na ginawa natin nung high school reunion?
Yung nagkaklase si Ma'am Abad sa harap, tapos nagigitara tayo sa likod. Ay, Sobrang sama ako. Bakit naman Sama ganon? talaga ng pakiramdam ko sa sarili. hindi kayo pinagalitan? Hindi, nandun kami sa labas. Kaso, rinig pa rin dun sa classroom. So, basically, cutting class siya. Sama ako doon. Pero natatandaan ko dahil sakit ka ng ulo. Hindi ba binigyan mo siya ng bulaklak, Rehina? Si Ma'am Abad. Sakit ka ng ulo, Reg. Sa bagay, hindi naman hindi naman nakakagulat. Kasi, dati nga, ginreet ko si Ma'am Vidal, yung advisor namin. Sabi ka, bigyan mo siya ng greeting. Ganyan. Tapos ang greeting ko sa kanya, happy birthday, ma'am. This is going to be your last birthday. Tapos ako siya ganyan. Tapos ako, for this year po, ma'am, kasi once a year lang po nagbe-birthday yung mga tao. Sabi ko. Grabe. Alam mo yung seating arrangement namin dati, may mga picture yon, tapos yung mga picture, pinaglalagay ko kung saan. Pinaglalagay ko kung saan. Rumble mo? Lagi ako napapagalitan nun, pero dati na yun, mabait na ako ngayon. So, pero huwag sasabihin kay naman pala Maxine yan, huwag sasabihin kay Maxine yan. Ay, Maxine, wag mong gagayahin si Mami, ha? Hindi naman ako masyadong sakit ng ulo. Sobra lang, sobra. Kasama ko si Peng lagi. Ako dati. Lagi lang akong late. Si Peng kasi talaga bad influence yan. Si The Pinay Nomad. Siya talaga yun. Si Paeng na naman talaga, no? Siya talaga yun. Siya lahat yan. Si Genevieve, ikaw pala naman eh. Alam ko, binato ko ng chok no, kaya basahan ni Ma'am Abad. Tapos umiwas ako, tapos siya yung natamaan. Tapos minura niya ako. Parang ganun. Minura niya ako. Hi, Pinoy Gonad. Pinoy Gonad ba? Ano? Hello. Ayun, sobrang saya ng session na to. Maraming salamat, Gege, sa Thank you, Sarah. Thank you, Regina. Sana Nakapunta si Marian Rivera. sana mag-guest ka uli sa amin, ha? Wag kang magsawa. Maraming salamat, Gege. And maraming salamat din sa ating mga followers. Regalo namin sa inyo si Gege. Uy, meron ba tayong may isang segment pa pala Question kami. tayo. Hindi pa pala tayo Ay, ano, go. Oo, meron pa tayong question. Nakalimutan. Oo nga. Sumasagot ka pa, ha? Ito sa'yo. Amazing mo. JM, papadalan ka namin ng gusto, Ay, talaga. Thank you. para couple mugs. Oo. Thank you. Sobrang dali lang manalo. Nanood ka, sumaya ka. Diba? Ang dami mong natutunan. Tapos mananalo ka pa ng amazing mug na yan. Ano ba yan? Amazing talaga. Amazing mug natin yan. Diba? Oo. Sino magbibigay ng question? Si Gege na para sa ating mga viewers. Okay, go. Ano yun? Isang question na napag-usapan natin ngayong araw. Question sa mga viewers na nabanggit mo, nasabi mo, ganyan, na-discuss mo. Something about you. Ako yung magtatanong sa kanila? Na. Hindi mo nasabihan. Ay, hindi ko nasabihan. Sorry. Wait lang. Sige, may tatanong ako. Ang tanong ko ay sanay naman sa impromptu yan eh. ang tanong ko ay May sagot agad. saan ko kinumpara ano ang pangalan ng aso ko na pinakita sa screen kanina? May panalo na. Nalo na. Ang bilis. Ang galing. Uy, sa wakas mula first episode, nanonood na dun si Kenneth Ortega. Oo. Ngayon lang siya, episode 15 lang siya nanalo. Ngayon lang siya sumagot. Thank you, Kenneth. Ayan, amin na mag-go. Agad-agad. Kaya, talagang Sabihin ayan. natin yung hi, anong pangalan niya? Hello. Okay. Hi. Ito sabi nung barkada ko si Jill, mag-iintay kami sa bagong mong libro at mga tula. Thank you. At saka, sabi din ni, meron ako kaninang
nakita dito na message ni Christian eh. Di ka pa daw bayad dun sa baong mo kay Ma'am Oliveros. Uy, bayad na ako, Ron. Bayad na ako. Hindi ako yung hindi nagbayad doon. Marami ako kasi pero hindi yun. Sila yata hindi nagbayad. Maglilatik yun ate. Mukha lang ako lalaki. Boses lalaki lang ako pero hindi ako magsasayaw. Sabi ni Jill, ang ganda ng session, panalo. Thank you, Bes. Salamat. Salamat mga sa ating mga viewers at saka yung mga hindi pa nakaka-subscribe sa atin na meron tayong Facebook, Instagram, and YouTube. Opo. Hanapin nyo na lang yan at Para yun na Coffee pong Session. para madagdagan. Yung sa YouTube natin, ilan tayo dun? 11. 11 pa lang. Ay, tayo lang din yun eh. Oo. Tayo lang din. At Siguro kung mga gusto nyo pa anim yung sayo, no? Oo, 6. Kung gusto niyo pang mapanood si Juan Miguel Severo, punta kayo sa YouTube channel niya. Nandun yung mga spoken word performances niya. Yes. Tsaka promise mag-update ako ron soon. May mga dadagdag ako na bagong video. Yay! Thank you Abangan natin namin. yan. Maraming salamat mga ka-session. Maraming salamat po. Salamat po. Manood po ulit kayo next Thank week. you, Sarah. Thank you, Reina. Thank you. Maraming salamat. Thank you everyone. Happy 2K. Happy Salamat Saturday. po. Good night po sa Love lahat. you. Bye! Bye-bye.